Ang nakaraan, nagawang mapatay ng ating bida ang orc leader na nanghamon ng duelo sa kanilang pangkat. Dahil doon, galit na galit ngayon ang Orc King, kaya nagpakawala ito ng higanteng sibat na ang target ay ang ating bida. Sinubukan itong sanggay ni Adrian kaya lang walang nangyari, hindi niya ito napigilan, tumama sa pader ng kastilyo. Na talagang nagkaroon ng matinding pinsala sa katawan itong unang prinsipe. Ika-30 na kabanata. Sa silid na ito ay binisita ang ating bida ng kanyang dalawang tapat na tauhan, si Adelia at si Arwen. Dito ay seryoso si Adrian dahil kung totoo raw na maraming mga orc ngayon sa labas ng kastilyo napakadelikado raw ngayon ang lumabas, kaya kailangan nilang magplano ng isang depensibang hakbang. Dahil dito, ang pinuno ng Winter Castle ay malalim ang iniisip ngayon, balak nilang humingi ng tulong sa Black Spear Cavalry, sunod-sunod ang mga ulat ang natatanggap ng pinuno ngayon. Kaya lang ang mga ito pala ay nagmi-meeting sa loob ng silid ng unang prinsipe, kaya napabalikwas ito sa galit, bakit raw sa kwarto niya nag-uusap ang mga ito. Dahil doon, ang mga ito ay agad na humarap sa prinsipe, at sa kanya na nanghingi ng mga payo kung ano ang mga dapat nilang gawin ngayon, lalo pat ito ang unang pagkakataon na narinig nila ang patungkol sa Orc King. Ganon rin itong tito ng ating bida, nakangiting nag-aantay sa plano at gustong sabihin ni Adrian. At dahil nga sa kagalingan na pinanggagawa ng ating bida, ngayon sunod-sunod na naglalapitan at humihingi ng tulong ang mga leader na hawak ni Vale Bolorhard, na halos malula na ito sa dami ng papel sa harap niya, nakakabuisit raw ang mga ito. Dahil wala nang magawa pa ang ating bida, nakipagtulungan na ito, hanggang sa sumapit ang gabi, at sinabi niyang magpapahinga na siya. Kaya ang mga ito ngayon ay tuwang-tuwa sa mga plano at mga sinabi ni Adrian, at nagpaalam na rin na magpapahinga na sila. Dito lamang nakahiga ng matiwasay itong unang prinsipe, naiinis ito dahil pasyente nga raw siya ngayon, pero pinagtrabaho siya ng mga makong. Kaya lang magpapahinga na sana ito, may isa na namang pumasok at mang-iistorbo sa kanya. Ayun naman pala, naririto ang kanyang tito, nagtanong si Adrian kung anong gustong sabihin ng isang ito. Dito ay agad nagtanong si Vale patungkol sa abilidad na pinamalas ni Adrian, ang martial hymn. Kitang-kita kasi ni Vale ang asul na kapangyarihan na pinamalas ni Adrian, dahil napakatindi raw ang puwersa nito, na halos lampasan ang naimbak na mana sa katawan. Kaya agad na bumangon itong unang prinsipe, iyon ay dahil nakuha ang nag-interest niya sa katanungang iyon. Dito ay nagtanong ang unang prinsipe sa kanyang tito kung ano raw ang masasabi nito sa pinakita niyang lakas. Kaya lang ang isang ito ay talagang walang may sagot, iyon ay dahil ayaw niya ng mana heart, at mana chain ang gamit-gamit nito. Alam ni Adrian na ang utak ng kanyang tito ay talagang gulong-gulo na, iyon ay dahil alam rin niya na ayaw ng tito niya sa mana heart at tinuturing itong mababang lakas, pero natunghayan niya ang kakaibang lakas na mula sa mana heart, dahilan para mabago na ang paniniwala nito ng matagal ng panahon. Biglang nagsalita ang kanyang tito, dahilan para magulat itong si Adrian sa mga tanungan ni Vale Bolorhard. Sabi nito, ang kapangyarihan mo na iyon ay maaari bang ipagkaloob at magamit rin ng mga mandirigma na gumagamit ng mana chain? Seryosong tanong nito, iyon ay dahil gusto niyang matutunan ang pamamaraan ng unang prinsipe. Dito ay hindi kaagad nakasagot ang unang prinsipe, pero may tumatakbo na sa kanyang isipan. Bahagya pa itong lumingon sa kanyang likuran kung saan naruroon si Arwen, dahil ang kanyang tito at si Arwen ay parehas na gumagamit ng mana chain, at alam ni Adrian na tiyak si Arwen ay nais ring matutunan ang kanyang pamamaraan. Sabi ni Adrian, napakasakam mo naman tito, ang katawan mo ay nagtataglay na ng magandang takbo ng mana, tapos gusto mo pang matutunan ang martial hymn. Sabi nito, dito ay agad na ipinakita ni Adrian ang kanyang asul na kapangyarihan mula sa kanyang mana heart. Sabi nito, ang maabot ang pinakamataas na lakas gamit ang martial hymn ay isang malaking karangalan, kaya lang iyon ay para lang sa mga gumagamit ng mana heart. Sabi pa ng unang prinsipe, ang martial hymn ay kailanman hindi matututunan ng mga gumagamit ng mana rings, kaya napakunot ang noo ng tito ng unang prinsipe. Kaya lang ang isang ito ay natitiyak niya na may ibang nais pang sabihin si Adrian, kaya nagtanong ito, tapos. Tanong nito, sabi pa nito, kahit na, tiyak na may dahilan ka para subukang ituro sa akin ang martial hymn, sabi nito, dahil ang pagpapakita ni Adrian ng pamamaraang iyon, ay nagsasabi sa kanyang tito na alamin ito. Kaya napangiti kaagad ang isang ito sabay buntong hininga,
dahil sa umpisa raw ay kung tretuhin siya ng kanyang tito ay parang basura, pero ngayon ibang-iba na raw, at nagtitiwala na sa kanya. Agad na tumayo ang unang prinsipe, at nagsabi, alam mo ba ang mga elf ay baliw na baliw at gagawin ang lahat para lang magamit ang martial hymn. Nagulat naman ang isang ito sa sinabi ni Adrian, saan raw nanggagaling ang mga kaalaman na pinagsasabi ni Adrian at pinapamalas na lakas. Sabi pa ni Adrian, dahil raw ang mga elves ay walang kakayanang mag-compose ng hymn, hinihiram nila ang mga martial hymn ng mga nagtataglay ng mana heart, at sinasabay nila ito sa sword dance, na angkop sa martial hymn. Sabi pa nito, kaya kahit imposible sa inyo ang gumamit o mag-compose ng martial hymn, naniniwala ako na posible parent sa inyo na mga mana chain na mag-recite ng martial hymn. Tinuro ni Adrian ang mana chain sa loob ng kanyang tito, sabi nito, hindi mana heart ang nandyan, pero wala ka bang bagay na matagal-tagal mo nang sinasanay tito? Tanong nito, dahil ang mana rings ay may katangian na gumana at makipag-connecte sa bawat isa ng mana rings, tiyak na maganda iyong kagamitan para magamit ang martial hymn. Sabi pa ng ating bida, hindi ko alam kung posible ba talaga o hindi, at kung may katuturan ba sa iyo itong pag-uusap natin, ay hindi ko na alam, sabi ng unang prinsipe, iyon ay dahil nasa kanyang tito na ang lahat ng bagay kung paano ito matututunan. Na dito ay talagang napapaisip ang isang ito sa lahat ng mga sinabi ng ating bida, at kung saan niya sisimulan ang lahat. Sa loob ng silid ni Adrian, narinig rin lahat ni Arwen ang mga sinabi ng unang prinsipe, kaya para rin sa kanya ang mga katagang iyon. Ang matuklasan ng isang bagong landas ng mga mandirigma na walang mana heart ay kinakailangang madiscover mismo ng mga nagtataglay ng mana rings ng sarili nila. Kaya rito ay natutuwa itong unang prinsipe, iyon ay dahil ang mga mandirigma na may mana chain o mana rings ay nag-iisip na paano pa nila mapapalakas ang kanilang antas, at hindi lang nakasarado sa pananaw ng isang mana chain user. Kaya lang nang lingunin niya ang mga ito, imbis na matuwa, nag-alala pa tuloy ang unang prinsipe sa dalawang ito, iyon ay dahil balisa ang dalawang ito sa mga sinabi ni Adrian. O hindi, dito na naman sila mag-uusap sa kwarto ko, wala ba kayong balak pagpahingahin ako? Sabi nito, na wala na talagang kapayapaan ito ngayon. Matapos noon, dito ay nakahiga na ang ating bida, nagpahinga na ito, para makabawi ng lakas at gumaling na rin ang mga pinsala sa kanyang katawan. Kaya lang naalimpungatan ito kaya dali-daling ginaisang ang kanyang sarili, at may kung anong bagay ang sumagi sa kanyang isipan, dahil ang tanda ay kasama niya ang tito niya bago ito makatulog. Agad itong bumangon sa higaan, hinahanap ang kanyang tito sa paligid. Ganon rin si Arwen, na ngayon ay si Adelia na lamang ang naririto na nagbantay sa kanya. Adelia, nasan ang tito ko? Tanong nito sa katulong na nag-aabot ng tubig sa kanya. Kamahalan, umalis na po siya nang makatulog po kayo, sabi nito. Muli itong nagtanong, may kakaiba ba sa kanya na ibang-iba kaysa noong una natin siyang nakilala? Teka lang po, kaya lang hindi po ako sigurado dyan sa tanong po ninyo, sagot nito. Dito ay napapaisip ng husto si Adrian sa kalagayan ng kanyang tito, dahil ang huli niyang nakita ay nag-aalala ang tito niya na hindi nito matutunan ang mga sinabi ni Adrian, kaya nagtataka si Adrian ngayon kung wala pa rin bang kaliwanagang natanggap ang kanyang tito. Hindi na rin siya nagtataka. Iyon ay dahil hindi naman din talaga ganon kadali na makuha ang kaalaman sa paggamit ng martial hymn, kaya lang mataas na uri ng mandirigma si Vale, at marami ng karanasan, habang iniisip niya ito, nagukat siya dahil lumitaw ang kanyang tito. Gising ka na pala, sabi ng tito ng unang prinsipe, na si Adrian ay nagulat, dahil iniisip pa lang niya ay naririto na ang kanyang tito. Ang taglay na lakas ng isang mana heart na gumagamit ng martial hymn ay isang lakas na walang kinakatakutan sa oras na hugatin na nila ang kanilang espada, at hindi kumukurap kahit gaano pa karami ang kaharipang kalaban. Dito ang tito ng unang prinsipe ay dahan-daang naglalakad ngayon palapit kay Adrian, na may inilalabas na kakaibang abilidad. Kakaiba na kahit papano ang aurahan nitong si Vale Bolorhard, ramdam na rin ang spirito nito ng pagiging swordmaster. Kitang-kita ito ni Adrian, dahil pinapakita rin ito ni Vale, sabi ng unang prinsipe. Mukhang kahit papano natagpuan na niya ang landas sa ikalalakas pa niya, sabi nito. Ngayon, itong si Vale Bolorhard ay nagtataglay na ng isang kaluluwa na bagay sa kanyang antas ng pangangatawan, dahilan kung bakit nakangiti ngayon ang isang ito. Agad itong yumukod sa harap ni Adrian, sabi nito,
nabukasan ang aking mga mata dahil sa iyo. Maraming salamat Ian, sabi nito kay Adrian na kanyang pamangkin. Dito ay nawirduhan ito sa mga kinikilos ng kanyang tito, hindi raw siya sanay, sabi nito, ang sabi nila pag malapit na raw mamatay ang isang tao nagbabago na ito. Naiinis ka ba? Derek ahang tanong ni Vale sa unang prinsipe, bakit naman ako maiinis pagtanggi ni Adrian sa katanungan ng kanyang tito? Sabi pa ni Adrian sa kanyang sarili, siya raw ay isang espada na walang mangangahas na kalabanan siya sa nakaraang 4 taon, kaya lang raw ngayon, ay naging isang sword expert na lang raw siya, mas mababa kaysa sa kanyang tito na isang sword master. Pag-uulit pa ni Adrian, hindi ako naiinis hindi rin ako naiinggit kahit na kaunti, na napangiti na lang ang isang ito sa sinabi ng kanyang pamangkin. Kung ganun nagkamali pala ako nang napansin, sabi ni Vale, na agad namang kinainis ng unang prinsipe, dahil talagang inaasar siya ng kanyang tito. Kainis ito, natuto lang ng bago, yabang na, sabi ni Adrian sa isipan nito, sabi niya, sige nga, ano ang malinaw na nakamit mo na lakas ngayon? Tanong nito, sabi ni Vale, hindi ko pa malinaw na nauunawaan ang reciting na sinasabi mo, pero nagawa ko ng mag-set ng guideline sa isipan ko, paliwanag ni Vale. Kaya lang hindi lang ito ang sadya ng tito ng unang prinsipe, iyon ay dahil may mas mahalagang problema, na dapat silang kaharipan. Dito ay tumingin sa malayo sa likod ng kabundukan itong si Vale, sabi niya, plano ko napuntahan ang lugar na iyon, na ang tinutukoy nito ay patayin ng Orc King na sinasabi ni Adrian noong nakaraan. Biglang nena si Adrian, iyon ay dahil kapag binigyan raw niya ng kaunting hakbang ang mga ito, ang susunod na gagawin ay tatakbo na sa malayo, na ang punto ni Adrian ay ang para sa kanya ay kanya lang. Sabi nitong si Adrian, mukhang, target mo ang Orc King na iyon sa kabundukan, huwag mong gagalawin iyon, akin ang isang iyon, sabi nito sa kanyang tito. Dagdag pa ni Adrian, huwag mong pagnanasaan ang isang iyon ng kung ano-anong dahilan lang, paalala ng ating bida. Napangiti na lang itong si Vale sa sinabi ng ating bida, iyon ay dahil naunawaan niya ang nais ni Adrian, sabi nito, sige, ikaw bahala, sabi nito, dahil gets niya ang gusto ng ating bida. Maya-maya, naglakad na ang mga ito palabas ng silid, at tumungo sa taas ng pader kung saan nila makikita ang lahat. Nagtanong itong si Vale, sabi niya, paano ka nagkaroon ng kaalaman patungkol sa mga orc? At saan mo nakuha ang mga impormasyon sa mga elf na mga sinasabi mo? Hindi sumagot ang ating bida, sabi pa nitong si Vale, nagtitiwala ako na darating ang araw sasabihin mo sa akin lahat, gulat na gulat si Adrian na ibang-iba na ngayon ang kanyang tito. Kaya lang habang nag-uusap ang dalawang ito, bigla-bigla na lang dumating ang ranger nito, at sumigaw na dumating raw ang hukbo ng mga orc papunta sa kanila. Tunay nga na nagdating din ang napakaraming orc sa kastilyo ng Winter Castle, ito ay dahil sa ginawang pagpatay ni Adrian sa pinadala ng kanilang Orc King, ngayon ay wawasakin na nila ang Winter Castle. Hindi basta-basta ang bilang ng mga orc na lumusab rito, dahil talagang libo-libo ang dami ng mga ito, at iba't ibang lahi ng orc ang mga ito, na galit at gustong ipaghiganti ang kanilang mga kasamahan na pinatay. Dahil sa dami ng mga kalaban, ang mga ranger na ito ay agad nang kumilos. Bilasan ninyo papunta na sila rito, ihanda ang mga palaso, sigaw ng mga ito. Itong si Vale naman na tito ng ating bida ay masama ang tingin sa dami ng mga kalaban, dahil alam niya na hindi maganda ang pangyayaring ito. Hindi lamang iyon, dahil sa dami ng mga kalaban, may nilalang na nagpapakita ng matinding aura na napakadelikado nito, mas malakas sa huling na kalaban ng unang prinsipe, parehas na kitang-kita at ramdam na ramdam nila Adrian at Vale. Ibang klase, talagang napakalakas ng isang iyon, sabi nito, na malakas na ang pakiramdam niya na ang orc na nasa unahan ay mukhang ito na ang tinutukoy ni Adrian na Orc King. Sabi ni Vale, siya na ba ang Orc Warlord? Tanong nito kay Adrian, na sa tabi nito ay may Orc Shaman at iba pang Orc leaders. Sumagot itong si Adrian, sabi nito, hindi. Mixing sagot nito, na ang malakas na Orc na naririto ngayon ay hindi pa ang pinaka-Orc King. Hindi siya ang Orc Warlord, siya ang Orc Vanguard, isa sa pinakamatindi at nakakatakot na Orc na naglilingkod sa Orc King, na agad namang napalunok ang mga tauhan ni Vale. Ang isang ito ay ang pinakamatapang na general ng Orc King, na nagtataglay ng kakaibang lakas, at espesyal na orc para sa isang tungkulin.
Ang isang ito ay kinakatakutan ng mga knight o mandirigma, at nga mga sword master na tulad ng tito ng unang prinsipe, dahil siya ang commander ng hukbo ng mga orc. Ang nilalang na tinatawag nilang Orc Knight Slayer, espesyal na itinalaga para patayin ang mga knight, ang matuturing na kanang kamay ng Orc King. Si Adrian kaya ang lalaban sa isang ito, sapat na kaya ang kanyang Hymn of Requiem para talunin ito, o may panibagong lakas na mag-level up sa kanya. Sa susunod, hanggang sa muli.